Ang gasera ay kumukutitap sa ibabaw ng aming mesang yari sa kahoy at ang mga anino ay sumasayaw na parang mga espiritu sa dingding ng nipa. Ako si Aling Maria, 28 taong gulang. Nakaupo mag-isa sa aming maliit na bahay kubo sa Baryo Maligno. Sa harap ko, hinahalo ko ang suman na ihahanda para kay tatay. Ang amoy ng gata at dahon ng saging ay bumabalot sa hangin, pero may mali sa gabing ito. Parang may bigat na dala ang katahimikan, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang mga kamay ko ay gumagalaw ng mekanikal. Hinuhubog ang malagkit na bigas, pero ang puso ko ay hindi mapakali. Tatay ay matagal nang may sakit, lagnat, panginginig, at ubo na parang mga butong nagkakagulo sa loob ng kanyang dibdib. Ang lamig ng hangin sa gabi, sabi ni nanay, pero nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya tumitingin sa akin ng diretsyo kapag sinasabi niya ito. Sa halip, hinintay niya akong magbiro o tumawa, pero alam ko, may hinintay siyang mas malalim. Kanina, habang nagdadasal siya sa harap ng altar ng Santo Niño, narinig ko siyang bumulong tungkol sa balete sa labas ng bahay. "Huwag kang lalabas ng gabi, Maria," sabi niya. Mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. "Huwag kang lalabas." Tumawa ako pero ang tawa ko ay walang sigla. "Nanay, huwag kang mag-alala. Hangin lang yan o baka daga sa likod ng aparador." Pero habang sinasabi ko ito, ramdam ko ang bigat ng suman sa aking mga kamay. Parang may sariling buhay ito. Hindi ko maipaliwanag, pero nang ilapag ko ito sa mesa, parang may gumalaw sa loob ng dahon ng saging. Isang bahagyang paggalaw, halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tinititigan. Pero tinititigan ko ito. At doon, sa gilid ng aking paningin, may napansin akong kakaiba. Ang mga anino sa dingding, hindi na sila sumasayaw. Tumigil sila parang mga mata na nakatitig sa akin. Sa madilim na sulok ng kubo, malapit sa lumang aparador na yari sa nara, may nakita akong kumislap. Isang pares ng mga mata, hindi ko sigurado, pero naroon ang pakiramdam na may nanonood. Sino yan? Tawag ko at ang boses ko ay nanginginig kahit ayaw ko aminin. Walang sumagot. Tanging ang mahinang pag-ugoy ng sahig na kawayan ang narinig ko na parang may naglakad pero walang hakbang na tumunog. "Maria, kalmahan mo," bulong ko sa sarili ko. "Hangin lang yan. O baka pagod ka na." Pero ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, parang tambol sa dibdib ko. Sa itaas, narinig ko ang ubo ni tatay. Malalim, basa, parang may hinuhugot mula sa kailaliman ng kanyang katawan. Ang mga dasal ni nanay ay lumakas at narinig ko ang kanyang boses na bumubulong ng ama namin sa pagitan ng mga hikbi. Pero ang mga mata ko ay hindi may alis sa suman. Inilapag ko ang kutsara at tinitigan ang pagkain sa mesa. Ang suman, nakabalot sa dahon ng saging, ay parang gumalaw ulit. Hindi ko sigurado, pero parang umikot ito ng kaunti. Parang hinintay akong tumingin palayo. Hindi totoo yan, sabi ko sa sarili ko. Pero ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabalot ko ang susunod na suman. Pinilit ko ang sarili kong tumawa, pero ang tunog ay parang basag na kampana. Ang gabi ay parang buhay na buhay, at ramdam ko ang presensya nito sa labas ng bintana. Ang mga tabing ay hindi gumagalaw, kahit na wala namang hangin, pero narinig ko ito, isang bulong, mahina, parang mga dahong nagkakasalubong sa dilim. "Maria! Maria!" Ang pangalan ko, paulit-ulit, na parang hinintay akong sumagot. Napatigil ako, nakahawak sa gilid ng mesa, at ang mga kuko ko ay bumabaon sa kahoy. "Nanay!" Sigaw ko, pero ang boses ko ay nawala sa lalamunan ko. Ang gasera ay biglang kumutitap, at sa isang iglap, namatay ito. Ang dilim ay lumunok sa buong kubo, at ramdam ko ang bigat nito, parang may kamay na humihila sa akin patungo sa sulok. Mabilis kong kinapa ang posporo sa mesa, at sa nanginginig na mga kamay, sinindihan ko ulit ang gasera. Ang liwanag ay bumalik, pero mahina. Parang natatakot din itong manatili, at doon, sa mesa, nakaupo pa rin ang suman. Walang galaw, walang pagbabago, pero ramdam ko ang titig nito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may buhay sa loob ng dahon ng saging.
Ang mga mata sa sulok ay nawala na, pero ang pakiramdam na may nanonood ay hindi nawala. Kailangan ko si Mang Tonyo, bulong ko sa sarili ko. Ang albularyo. Siya lang ang makakatulong kay tatay. Siya lang ang makakaalam kung ano ang mali sa gabing ito. Pero sa likod ng isip ko, narinig ko ulit ang bulong. Maria! Maria! Mahina, malapit, parang nasa loob na ng kubo. Hinintay ko ang susunod na tunog, pero ang tanging narinig ko ay ang ubo ni tatay at ang dasal ni nanay. At sa gitna ng katahimikan, ang suman ay parang nakatitig pabalik. Maria! Maria! Bulong ng gabi. Ang tunog ay parang humihigop sa hangin sa paligid ko. At kahit anong pilit ko nakalimutan ito, nararamdaman ko pa rin ang bigat sa dibdib ko. Parang may mga kamay na dumidiin sa aking puso. Hinintay akong sumuko. Pinilit ko ang sarili kong huminga ng malalim, pero ang bawat paghinga ay parang may kasamang lamig na hindi ko maipaliwanag. Ang kubo ay tahimik, maliban sa ubo ni tatay, sa itaas at ang mahinang dasal ni nanay. Ang gasera ay nagbibigay ng kaunting liwanag, pero ang mga anino sa dingding ay parang mga figura na handang sumugod sa akin. Hindi ko na kaya ang pakiramdam na ito. Kailangan natin si Mang Tonyo, bulong ko sa sarili ko habang umaakyat sa hagdan ng kubo. Ang bawat hakbang ay tumutunog at ang mga kawayan ay umuungol na parang may hinintay silang sabihin. Sa itaas, natagpuan ko si tatay sa kanyang higaan, pawisan at maputla. Ang kanyang mukha ay parang papel na nadumihan ng uling at ang kanyang paghinga ay mababaw, parang hinintay na lang ng katawan niya ang susunod na hapo. Tatay, bulong ko, pero hindi siya gumalaw. Sa tabi niya, si nanay ay nakaupo. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na hawak. Kailangan natin si Mang Tonyo, sabi ko sa kanya. At ang mga mata niya ay lumaki, puno ng takot. Tumango siya, pero walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Alam ko ang ibig sabihin ng tingin niya, may alam siyang hindi niya sinasabi. Bukas pupunta ako sa kanya, sabi ko, at kahit nanginginig ang boses ko, pinilit kong maging matatag. Nang sumikat ang araw, ang Baryo Maligno ay parang ibang lugar. Walang tumitilaok na manok, walang tumatahol na aso. Ang katahimikan ay parang kumot na bumabalot sa buong paligid at kahit ang hangin ay hindi gumagalaw. Hawak ko ang aking basket, puno ng kaunting bigas at ilang barya para kay Mang Tonyo. Lumabas ako ng kubo at doon, sa harap ko, nakatayo ang balete. Malaki ito, parang higante na nakabantay sa aming baryo. Ang mga ugat nito ay parang mga daliri na nakabaon sa lupa at habang naglalakad ako palapit, parang may nakita akong gumalaw sa mga ugat. Isang bahagyang paggalaw na parang humihinga. Ang puno. Para kang baliw, Maria, saway ko sa sarili ko. Pero ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa basket. Ang daan patungo sa kubo ni Mang Tonyo ay dumadaan sa gitna ng mga palayan. Ang hamog ay makapal, parang usok na bumabalot sa aking mga paa. Ang bawat hakbang ko ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. At ang katahimikan ay biglang nasira ng isang tunog, mahina, pero malinaw. Mga yabag. Sa likod ko. Sino yan? Sigaw ko at mabilis akong lumingon. Pero wala. Walang tao, walang hayop, tanging ang mga talahib na bahagyang gumagalaw. Imahinasyon mo lang yan, bulong ko, pero ang balat ko ay nangilbot. Muli kong narinig ang mga yabag, mas malapit na ngayon, at kasabay nito, ang bulong. Maria, tulong. Ang boses ay mahina, parang galing sa malayo, pero ramdam ko ang lamig nito sa aking leeg. Pinilit kong bilisan ang lakad ko, halos takbuhin na ang daan. Sa wakas, natanaw ko ang kubo ni Mang Tonyo. Ang usok ay umaaligid mula sa kanyang chimenea at ang amoy ng mga damo ay bumungad sa akin kahit malayo pa. Kumatok ako sa pinto at ang kanyang boses tuyo at garalgal ay sumagot. Pasok! Sa loob, ang kubo ay puno ng mga nakasabit na damo at ugat at ang amoy ay parang sinunog na balat na may halong luya. Si Mang Tonyo ay nakaupo sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga mata ay parang tumatagos sa akin. Para kay tatay, sabi ko,
At inilahad ko ang kwento ng sakit niya, ang lagnat, ang panginginig, ang ubo na parang hinintay ang kamatayan. Tinitigan niya ako at ang kanyang mga mata ay parang may hinintay na sabihin. Hindi lang sakit yan, bulong niya at kinuha niya ang isang maliit na supot ng mga ugat mula sa kanyang mesa. Mag-ingat ka sa balete, Maria. Ang boses niya ay mabigat, parang alam niya ang isang sikreto na ayaw niyang ibunyag. Kinuha ko ang supot at kahit hindi ko maintindihan, tumango ako. Lumabas ako ng kubo at ang daan pabalik ay parang mas mahaba. Ang hangin ay mas malamig at ang mga yabag ay bumalik, mas malakas, mas malapit. Narinig ko ulit ang bulong, Maria, tulong. At sa pagkakataong ito, may humaplos sa braso ko, isang malamig na haplos na parang kamay ng hangin. Napasigaw ako at tumakbo, mahigpit ang hawak sa supot ng mga ugat. Ang mga palayan ay parang mga pader na humihila sa akin, pero hindi ako tumigil hanggang makarating ako sa aming kubo. Ang supot ng mga ugat ay nanginginig sa aking mga kamay. Nang isara ko ang pinto ng kubo, parang hinintay ng buong mundo na huminga ako ulit. Pero ang bawat paghinga ko ay mabigat, parang may humihila sa hangin mula sa dibdib ko. Ang supot na ibinigay ni Mang Tonyo ay mainit sa aking palad, hindi tulad ng ordinaryong ugat na malamig at tuyo. Parang may buhay ito, isang pulso na nararamdaman ko sa ilalim ng tela. Inilapag ko ito sa mesa, pero ang init nito ay parang tumagos sa balat ko, bumabaon hanggang sa aking buto. Maria, ano yan? Ang boses ni nanay ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malaki at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang anting-anting, isang maliit na krus na yari sa pilak. Inilahad ko ang sinabi ni Mang Tonyo, pakuluan ang mga ugat, ipainom kay tatay ang tsaa. Sigurado ka ba diyan? Tanong niya. At ang kanyang tingin ay tumakas patungo sa bintana, sa balete na nakatayo sa labas. Ang puno ay parang mas malaki ngayon, mas madilim, kahit na ang araw ay mataas na sa langit. Tumango ako, pero sa loob ng aking isip, may gumagapang na duda. Kailangan natin ito, Nay, sabi ko. Pinipilit na maging matatag ang boses ko. Pero ang kubo ay parang lumiit. Ang hangin ay mabigat na may amoy ng isang bagay na maasim, na parang luma at nabubulok. Lumapit ako sa kalan at sinindihan ng apoy. Nang ilagay ko ang mga ugat sa palayok, sumitsit sila na parang mga ahas na hinintay ang hapdi ng init. Ang singaw na tumaas ay mali, mapait, may halong amoy ng nabubulok na laman. Kinilabutan ako, pero pinilit kong magpatuloy. Sa itaas, narinig ko ang mahinang ungol ni tatay. Mabilis akong umakyat, at ang bawat hakbang sa hagdan ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Natagpuan ko siya sa kanyang higaan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pawis. Ang kanyang mga mata ay parang salamin na nakatitig sa kisame. Maria, ang puno, bulong niya, pero ang boses niya ay hindi sa kanya. Parang may ibang nagsasalita mula sa loob ng kanyang lalamunan, isang boses na malamig at walang buhay. Natigilan ako at ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis na parang sasabog. Tatay, magpapahinga ka, sabi ko. Pero ang mga salita ay parang walang laman. Hinawakan niya ang aking pulso at ang kanyang kamay ay masyadong malakas, parang hindi sa isang may sakit. Huwag kang lalabas, sigaw niya. At ang kanyang boses ay naging garalgal bago siya inubo ng malakas. Ang ubo niya ay parang hinintay na masira ang kanyang dibdib. Hinila ko ang aking kamay, natakot, at mabilis akong bumaba ulit sa kalan. Ang tsa ay handa na, madilim at parang may langis. Ang amoy nito ay mas masangsang, at nang hawakan ko ang palayok, parang may kuryenteng tumakbo sa aking mga daliri. Dinala ko ito kay tatay, pero nang iabot ko ang tasa, umiling siya. Ang balete, nakikita ko siya, bulong niya, at ang kanyang mga mata ay parang nawala sa ibang lugar. Si nanay sa gilid ay nagdadasal ng mas malakas. Ang kanyang rosaryo ay tumutunog sa bawat galaw ng kanyang mga daliri. Uminom ka, tay, sabi ko. At kahit ayaw niya, inilapit ko ang tasa sa kanyang bibig.
Pinilit ko siyang uminom at nang lunukin niya ang tsa, bigla siyang naduwal. Ang kanyang mga mata ay umikot pabalik at ang kanyang katawan ay nanginginig. Maria, sigaw ni nanay, pero hindi ko siya matingnan. Ang kubo ay biglang umuga na parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa labas. Ang mga kawayan ay umuungol at ang tunog ay parang mga hinintay na hakbang. Lumapit ako sa bintana at doon, ang mga sanga ng balete ay parang mas malapit na. Sumasayaw sila, kahit walang hangin. Hindi to tama, bulong ko. At ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang tasa. Sa mesa, ang supot ng mga ugat ay parang may sariling pulso, mahina pero nararamdaman ko. At muli, narinig ko ang bulong. Maria, dito? Pero sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa puno. Galing ito sa loob ng kubo. Sa isang sulok na hindi naaabot ng liwanag ng gasera, ang bulong ay parang humihila sa akin patungo sa dilim. Ang lamig nito ay parang yelo na tumutusok sa balat ko. At ang bawat salita ay parang hinintay akong sumunod. Nakatayo ako sa gitna ng kubo. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hinintay ko ang susunod na tunog. Ang gasera ay nasa mesa pa rin, pero ang liwanag nito ay parang natatakot, kumukutitap na parang anumang oras ay mamamatay. Sino yan? Sigaw ko. Pero ang boses ko ay basag, parang baso na nahulog sa sahig. Walang sumagot, tanging ang mabigat na paghinga ni tatay mula sa itaas at ang mga dasal ni nanay na parang paulit-ulit na kanta sa dilim. Sa gilid ng aking mata, may gumalaw, isang anino, matangkad at hindi tama ang hugis. Hindi ito anino ng tao. Masyadong mahaba, masyadong manipis, parang hinintay na maabot ako. Kinuha ko ang gasera at ang liwanag ay nanginginig sa aking kamay. Nagpapakita ng mga aninong sumasayaw sa dingding ng nipa. Hakbang pabalik, pero nabangga ko ang mesa. Ang supot ng mga ugat ay nahulog at ang laman nito, mga itim na bagay na parang buhay, ay gumapang patungo sa mga bitak ng sahig. Diyos ko, sigaw ko, at ang puso ko ay tumitibok ng parang hinintay na tumakas mula sa dibdib ko. Tumakbo, ako patungo kay nanay na nakaluhod sa tabi ng higaan ni tatay. Nay, may nakita ako. Bulong ko, pero hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay tatay at ang kanyang mga dasal ay mas mabilis, mas desperado. Ave Maria Purissima, paulit-ulit niyang sinasabi, pero ang boses niya ay nanginginig. Ang hangin sa kubo ay parang usok, mabigat at may amoy ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang dugo, pero mas matindi, mas luma. Ang gasera ay muling kumutitap at sa isang iglap, narinig ko ito. Isang mahinang ungol, parang aso, pero mas malalim, mas madilim, galing sa sulok ng kubo. Huwag kang lilingon, Maria, bulong ko sa sarili ko, pero ang aking mga mata ay hindi sumunod. Dahan-dahan, tumingin ako patungo sa bintana, at doon, sa gitna ng dilim, may nakita akong figura. Matangkad, masyadong matangkad, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dalawang baga sa dilim. Ang katawan nito ay parang nababalot ng itim na usok, hindi malinaw, pero ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Maria, tulong, sabi nito. At ang boses ay eksaktong katulad ng kay tatay, pero may kakaibang lamig dito, parang galing sa isang hukay. Napasigaw ako at ang gasera ay nahulog mula sa aking kamay. Ang apoy ay tumama sa sahig at isang maliit na ningas ay nagsimulang kumalat. Maria, ano yon? Sigaw ni nanay at sa wakas ay tumingin siya sa akin. Hinila ako palapit sa kanya. Yumakap kami sa tabi ni tatay na ngayon ay hindi na gumagalaw, masyadong tahimik, masyadong malamig. Ang kanyang dibdib ay halos hindi na tumataas at ang kanyang mukha ay parang wala na sa mundo. Ang figura sa bintana ay nawala, pero ang pakiramdam na may nanonood ay hindi umalis. Hinintay ko ang susunod na tunog, ang susunod na galaw, pero ang kubo ay tahimik, masyadong tahimik.
Kinuha ko ang anting-anting mula sa kamay ni nanay, isang maliit na krus na may pulang sinulid, at hinawakan ko ito ng mahigpit. Parang ito ang tanging bagay na magpoprotekta sa amin. Kailangan natin si Mang Tonyo ulit, sabi ko. At ang boses ko ay nanginginig. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero muli, narinig ko ang ungol. Mas malakas ngayon, mas malapit, na parang nasa loob na ng kubo. Ang buong bahay ay umuga, na parang may mabigat na bagay na sumasandal dito mula sa labas. Ang mga dingding ng kawayan ay umuungol at ang sahig ay parang hinintay na bumigay. Isinara ko ang aking mga mata at sinubukan kong magdasal. Pero ang bulong ay tumagos sa aking isip. Maria, sa puno. Malinaw na malinaw at sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa balete. Galing ito sa loob ng kubo, sa isang lugar na hindi ko makita. Pero ramdam ko ang presensya nito. Hinintay akong lumapit. Ang anting-anting ay mainit sa aking palad, pero ang lamig sa kubo ay mas malakas. Ang kubo ay nanginginig na parang hinintay na gumuho, at ang bulong ay lumalakas, parang tambol na tumitibok sa loob ng aking ulo. Hawak ko ang anting-anting, at kahit ang init nito ay parang sumusunog sa aking balat, alam ko na kailangan kong harapin ang balete. Ang takot ay parang buhay na bagay sa loob ng aking dibdib, pero ang katahimikan ni tatay, ang kanyang hindi, na gumagalaw na katawan, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang nasa labas. Huwag, Maria! Mapapahamak ka! Sigaw ni nanay, at hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Pero hinintay ko ang sarili kong magsalita. Kailangan natin malaman, sabi ko. At kahit ang boses ko ay nanginginig, hinila ko ang aking kamay mula sa kanya. Ang gabi sa labas ay makapal, parang kumot na gawa sa dilim. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng basang lupa at isang bagay na masangsang, parang bulok na prutas na iniwan sa araw. Ang balete ay nakatayo doon, malaki at nakakatakot. Ang mga sanga nito ay parang mga brasong umaabot sa langit. Hinintay akong lumapit. Hakbang ako palapit, at ang anting-anting ay parang may sariling buhay, mainit na mainit sa aking kamay. Sino ka? Ano gusto mo? Sigaw ko, pero ang aking boses ay nilunok ng dilim. Parang hindi ito umabot sa puno. Ang lupa sa ilalim ng aking paa ay gumalaw, at bigla nararamdaman ko ang mga ugat ng balete, malamig at makinis, na humihila sa aking mga bukong-bukong. Natisod ako at ang aking mga kamay ay napahawak sa puno. Ang balat nito ay mainit, hindi tulad ng ordinaryong kahoy, at nararamdaman ko ang isang pulso, parang tibok ng puso, na tumatakbo sa ilalim ng aking mga daliri. Maria, ang bulong ay nasa loob na ng aking ulo, malalim at garalgal, na parang galing sa isang hukay. Bigla, may mga imahe sa aking isip, mga pulang mata na kumikinang, isang matangkad na figura na humihit-hit ng tabako. Ang kanyang tawa ay nanginginig ang mga dahon ng balete. Kapre, bulong ko, at ang dugo ko ay parang nagyelo sa aking mga ugat. Alam ko ang mga kwento, ang kapre na nakatira sa mga puno, ang mga espiritong humihintay sa mga hindi nag-iingat. Pero ito ay iba, mas madilim, mas gutom. Ang anting-anting ay biglang kumislap, isang mahinang liwanag na parang nagbibigay ng pag-asa. Itinaas ko ito at sinimulan kong bigkasin ang mga dasal na itinuro sa akin ni nanay. Ama namin, na nasa langit. Ang mga ugat sa aking paa ay bumitaw, pero ang bulong ay naging unggol, malalim at galit. Hindi mo kami matitigil, sabi nito. At ang boses ay parang bumabalot sa akin. Hinintay akong sumuko. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Ang puso ko ay tumitibok ng parang sasabog. Nanay! Sigaw ko habang hinintay ko ang pinto. Pero hindi ito bumukas. Pumukpok ako. Ang aking mga kamao ay sumasakit sa bawat hampas. Pero walang sumagot. Ang mga sanga ng balete ay umuugong sa likod ko. At nang lingunin ko, nakita ko silang gumagalaw. Yumuyuko patungo sa akin, na parang mga daliring hinintay akong mahuli. At doon, sa gitna ng dilim,
nakita ko siya. Ang kapre. Malaki. Masyadong malaki. Ang kanyang mga mata ay parang mga baga na kumikinang sa gabi. Humitit siya ng tabako at ang usok ay bumalot sa akin, mabigat at masangsang, na parang hinintay akong malunod. Para kay tatay, sabi niya. At ang kanyang boses ay parang kulog habang itinuturo niya ang kubo. Ang takot ko ay naganap na galit at hinawakan ko ang anting-anting ng mas mahigpit. Hindi mo siya makukuha, sigaw ko, pero ang usok ay yumulot sa akin. Hinila ako patungo sa balete. Ang usok ay parang mga kamay at ang puno ay hinintay akong lunukin. Ang usok ng kapre ay yumuyugot sa akin, parang lubid na hinintay akong igapos patungo sa balete. Ang bawat paghinga ko ay parang hinintay na malunod sa masangsang na amoy ng tabako at ang bigat nito ay parang mga kamay na dumidiin sa aking dibdib. Napasigaw ako at ang anting-anting sa aking kamay ay biglang naging mas mainit, parang baga na hinintay akong sunugin. Pero ang init nito ay nagbigay sa akin ng lakas, isang biglang pag-asa na parang hinintay akong labanan. Hindi mo kami mananakot! Sigaw ko at itinulak ko ang anting-anting pasulong. Ang liwanag nito ay parang hinintay na putulin ang usok ng kapre. Ang mga mata ng kapre ay kumislap, pulang-pula at galit, pero umatras ito. Ang tabako sa kanyang bibig ay nahulog at ang mga baga ay sumitsit sa lupa. Parang mga hinintay na apoy na magliliyab. Nakawala ako mula sa usok, natisod patungo sa kubo, ang aking mga paa ay halos hindi na makagalaw sa takot. Nang marating ko ang pinto, bigla itong bumukas at hinila ako ni nanay papasok. Maria, ano yon? Sigaw niya at ang kanyang mukha ay maputla na parang wala ng dugo. Isinara niya ang pinto at nilock ito, pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay parang puno ng abo mula sa usok at ang bawat salita ay hinintay na masira ang aking boses. Sa itaas, si tatay ay nakahiga pa rin. Ang kanyang dibdib ay halos hindi na gumagalaw. Ang kanyang mukha ay parang hinintay na lamunin ng dilim. Kailangan natin si Mang Tonyo ngayon na, sabi ko, at ang boses ko ay garalgal, parang hinintay na mabasag. Umiling si nanay at narinig ko siyang bumubulong tungkol sa mga sumpa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hinintay akong malaman ang totoo. Kinuha ko ang supot ng mga ugat mula sa mesa. Mainit pa rin ito. Hindi tama, parang may buhay na gumagalaw sa loob. Isinuksok ko ito sa aking bulsa at ang init nito ay parang hinintay akong sunugin mula sa loob. Ang kubo ay muling umuga at ang tawa ng kapre ay narinig mula sa labas. Malalim, gutural, na parang hinintay na wasakin ng aming bahay. Maria, akin siya, sabi nito, at ang boses ay tumagos sa mga dingding ng kawayan, parang hinintay akong sumuko. Tiningnan ko si tatay at ang kanyang mukha ay baluktot sa sakit, parang hinintay ng isang bagay na kuhanin siya. Bakit si tatay? Bulong ko at ang mga luha ay tumulo mula sa aking mga mata. Hinintay ang sagot na hindi ko gustong marinig. Si nanay ay nagdadasal ng mas mabilis. Ang kanyang rosaryo ay tumutunog na parang hinintay na maging sandata laban sa dilim. Pero ang hangin sa kubo ay lumalamig at ang gasera ay kumukutitap, parang hinintay na mamatay. Sinindihan ko ang mga kandila sa paligid at ang kanilang mga apoy ay nanginginig na parang natatakot din sila. Ang mga anino ay sumasayaw sa dingding at ang bawat galaw ay parang hinintay akong takutin. Ang anting-anting sa aking kamay ay may pulso at nararamdaman ko ito. Isang bagay na sinauna, galit at konektado sa balete. Kailangan ko malaman, sabi ko, at tumayo ako. Kahit ang mga tuhod ko ay nanghihina. Wag, Maria, doon siya malakas. Sigaw ni nanay at hinawakan niya ako. Pero hinintay ko ang sarili kong maging matapang. Ang usok ng kapre ay nagsimulang pumasok mula sa ilalim ng pinto, umiikot patungo kay tatay, parang hinintay siyang yakapin. Hindi ko na kaya ang katahimikan. Lumabas ako, ang anting-anting ang tanging proteksyon ko, handa na muling harapin ang puno. Ang balete ay nakatayo doon, ang mga sanga nito ay parang hinintay akong hawakan, at ang usok ay muling bumalot sa akin. Hinintay akong hilahin pabalik.
Ang balete ay parang buhay at ang usok ay hinintay akong kainin. Ang puno ay lumalaki sa aking paningin. Ang mga ugat nito ay gumagapang na parang mga ahas sa lupa. Hinintay akong mahuli. Ang mga mata ng kapre ay kumikinang sa gitna ng makapal na usok, pulang-pula at puno ng gutom. Hawak ko ang anting-anting at ang init nito ay parang nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit na ang takot ay hinintay akong lamunin. Ano gusto mo sa amin? Sigaw ko at kahit nanginginig ang boses ko, pinilit kong maging matatag. Ang tawa ng kapre ay parang kulog na bumabalot sa gabi at ang usok mula sa kanyang tabako ay bumubuo ng mga hugis, mga mukha, mga kamay na parang hinintay akong yakapin. Si Lino, dugo niya, sabi nito, at ang boses ay malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ang pangalan ni tatay sa kanyang bibig ay parang sumpa at ang puso ko ay biglang tumigil. Hindi mo siya makukuha, sigaw ko, at humakbang ako palapit sa balete kahit ang bawat hakbang ay parang hinintay na ang huling. Ang hagdan ng kubo, kahit wala namang hagdan sa labas, ay umuugong sa ilalim ng aking paa at ang anting-anting ay mas nagliwanag, parang hinintay na labanan ang dilim. Naalala ko ang babala ni Mang Tonyo. Ang balete ay may amo. Ang kapre ay hindi lamang isang espiritu. May hinintay itong mas malaki, mas madilim. Pero bakit si tatay? Bakit ang dugo niya? Naalala ko ang mga kwento ng mga matatanda, ang mga kapre na nagbabantay ng mga kayamanan, na humihingi ng handog. Kung offering gusto mo, kumuha ka ng iba. Sigaw ko at hinintay ko ang supot ng mga ugat mula sa aking bulsa. Itinapon ito patungo sa kapre. Nang tumama ang supot sa usok, biglang nagliyab ang mga ugat at ang kapre ay umungol. Ang kanyang anyo ay kumukutitap na parang hinintay na mawala. Ang anting-anting ay may pulso sa aking kamay at sinimulan kong bigkasin ang mga dasal. Sa ngalan ng Diyos, bulong ko at ang usok ay parang umatras. Hinintay ang aking lakas. Pero ang mga mata ng kapre ay nakapako sa akin. Hindi mo alam, Maria, sabi nito, at ang boses nito ay parang mga graba na hinintay na durugin ako. Dugo ang presyo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Ang sakit ni tatay, hindi ito ordinaryong lagnat o ubo. Konektado, ito sa balete, sa bagay na ito na hinintay akong sumuko. Tumakbo ako pabalik sa kubo at ang lupa sa likod ko ay nanginginig na parang hinintay akong habulin ng puno mismo. Nang marating ko ang pinto, bumukas ito at hinila ako ni nanay papasok. Maria, bakit ka bumalik? Tanong niya at ang kanyang boses ay puno ng takot. Hinintay ang sagot na alam niyang hindi ko maibibigay. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumakbo ako patungo sa altar ng Santo Niño. Kinuha ang asin at banal na tubig. Si tatay ay nakahiga pa rin. Ang kanyang paghinga ay mas mahina, parang hinintay na tuluyang mawala. Maria, ano yun sa labas? Tanong ni nanay, pero hinintay ko ang sarili kong maging matapang. Kinuha ko ang asin at hinintay ko itong iwisik sa paligid ng higaan ni tatay, umaasang protektahan siya nito. Ang banal na tubig ay hinintay ko rin at ibinuhos ko ito sa paligid. Habang ang tawa ng kapre ay naririnig pa rin, hinintay akong sumuko. Ang anting-anting ay parang mas mabigat sa aking kamay at nararamdaman ko ang isang puwersa. Parang hinintay akong hilahin pabalik sa balete. Ang mga kandila sa paligid ay kumukutitap at ang mga anino ay sumasayaw na parang hinintay akong takutin. Kailangan nating labanan ito, Nay, bulong ko. Pero ang boses ko ay hinintay na mabasag. Ang tawa ng kapre ay narinig muli at ang usok ay muling pumasok mula sa ilalim ng pinto. Hinintay akong kainin. Ang asin ay nagkalat sa sahig, pero ang usok ay hinintay pa rin akong kainin. Ang tawa ng kapre ay parang kulog na hinintay ang kubo na gumuho, at ang mga dingding ng kawayan ay nanginginig sa bawat galaw ng kanyang boses. Nakaluhod ako sa tabi ni tatay, at ang banal na tubig ay ibinuhos ko sa kanyang noo. Hinintay na magbigay ito ng himala. Gumalaw siya, at ang kanyang mga labi ay bumulong. Ang puno, hinintay ako,
Ang mga salita niya ay parang yelo na tumakbo sa aking mga ugat at ang takot ay hinintay akong lamunin. Si nanay ay hinawakan ng aking kamay. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng sindak. Maria, ano ang sinasabi niya? Tanong niya, pero umiling lang ako. Masyadong natatakot para sumagot. Ang anting-anting sa aking bulsa ay mainit. Parang hinintay akong sunugin at kinuha ko ito. Ang liwanag nito ay mahina pero mainit, parang nagbibigay ng kaunting pag-asa. Pero pagkatapos, napansin ko ang isang bagay sa pulso ni tatay, isang markang itim, parang nasunog na ugat na yumuyugot sa ilalim ng kanyang balat. Diyos ko, ano? To? Bulong ko at hinintay ko itong hawakan. Malamig ito pero may mahinang pulso, parang buhay na bagay. Bigla, ang boses ng kapre ay tumagos sa hangin. Siya ang napili. Ang mga salita ay parang hinintay na durugin ang aking puso. Napagtanto ko, si tatay ay gumawa ng isang pakikitungo. Marahil noon pa, para sa aming bukirin, para sa aming kaligtasan. Pero ngayon, ang kapre ay hinintay ang kabayaran. Hindi pwede! Sigaw ko at tumayo ako. Kahit ang kubo ay parang hinintay akong lamunin, ang hangin ay makapal sa usok. Kinuha ko ang kutsilyo mula sa kusina. Desperado na protektahan si tatay. Maria, huwag! Sigaw ni nanay. Pero hinintay ko ang sarili kong maging matapang at lumabas. Ang balete ay nakatayo doon. Ang mga sanga nito ay yumuyuko. At ang kapre ay matangkad. Ang kanyang tabako ay kumikinang na parang bituin sa dilim. Kung dugo ang gusto mo, kumuha ka sa akin. Sigaw ko at inilapit ko ang kutsilyo sa aking palad. Hinintay ang sakit. Tumawa ang kapre at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi ikaw ang hinintay, sabi nito at itinuro niya si tatay sa bintana. Ang anting-anting ay biglang nagliyab at nararamdaman ko ang kapangyarihan nito. Sinauna, galit, konektado sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero hinintay ko ang kutsilyo sa aking palad. At ang dugo ay tumulo sa lupa. Hinintay ang reaksyon ng kapre. Natigil ito, at ang kanyang ilong ay parang suminghot sa hangin. Maria, mali ang presyo, ungol nito. Pero ang mga ugat ng balete ay bahagyang umatras. Parang hinintay ang aking sakripisyo. Tumakbo ako pabalik sa kubo, at ang markang itim sa pulso ni tatay ay mas madilim na ngayon. Kumakalat na parang mga ugat sa kanyang balat. Si nanay ay nakaluhod pa rin, ang kanyang mga dasal ay hinintay ang sagot mula sa langit, pero ang hangin ay mas malamig at ang mga kandila ay kumukutitap na parang hinintay na mamatay. Ang anting-anting ay parang mas mabigat, hinintay akong hilahin pabalik sa balete. Kailangan nating protektahan si tatay, bulong ko, at hinintay ko ang asin sa paligid ng kanyang higaan, umaasang sapat ito. Pero ang tawa ng kapre ay narinig. Muli hinintay akong sumuko at ang usok ay muling pumasok. Hinintay akong kainin. Ang dugo ko ay tumulo sa lupa pero ang kapre ay hinintay pa rin si tatay. Ang markang itim sa pulso ni tatay ay parang buhay. Kumikibot na parang mga ugat na hinintay akong hawakan. Hawak ko ang kutsilyong may bahid pa ng aking dugo at ang hapdi sa aking palad ay parang paalala ng laban na hinintay ko. Ang kubo ay parang sumisikip. Ang hangin ay mabigat na may amoy ng usok at takot. Si nanay ay nakaluhod pa rin sa tabi ni tatay. Ang kanyang mga dasal ay paris system, parang mga hinintay na salita. Pero ang tunog ng mga ito ay nagdudulot ng mga panginginig sa aking katawan. Maria, huwag kang umalis, sigaw niya at ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulso ni tatay, kung saan ang markang itim ay yumuyugot na parang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat. Kailangan ko si Mang Tonyo, sabi ko, at binalot ko ang aking dumudugong kamay ng basahan. Hinintay na tumigil ang hapde. Ang anting-anting sa aking bulsa ay parang kumakanta, mainit at hinintay akong gumalaw. Alam ko na kailangan kong bumalik kay Mang Tonyo kahit ang takot ay hinintay akong lamunin. Maria, hindi ka pwedeng umalis, ulit ni nanay. Pero hinintay ko ang sarili kong maging matapang. Lumabas ako at ang anino ng balete ay parang higanteng hinintay akong kainin. Ang usok ng kapre ay nanatili sa hangin, masangsang at mabigat na parang hinintay akong malunod.
Tumakbo ako sa gitna ng mga palayan. Ang daan patungo sa kubo ni Mang Tonyo ay tanging ang liwanag ng buwan ng gabay. Ang mga bulong ay sumunod. Maria, dugo! At hinawakan ko ang anting-anting ng mas mahigpit. Ang init nito ay parang hinintay akong sunugin. Ang mga talahib ay yumuyuko sa aking mga paa at ang bawat hakbang ay parang hinintay na ang huling. Sa wakas narating ko ang kubo ni Mang Tonyo at pumukpok ako sa pinto. Mang Tonyo, tulong! Sigaw ko at ang boses ko ay hinintay na mabasag. Bumukas ang pinto at ang mukha ni Mang Tonyo ay madilim, parang hinintay na ang masamang balita. Binalikan ka niya, sabi niya, at hinila niya ako papasok. Ang kubo ay puno ng amoy ng mga damo at abo, at ang maliit na altar sa sulok ay nagniningning sa liwanag ng mga kandila. Ipinakita ko ang aking kamay. Ang dugo ay sariwa pa rin, at sinabi ko, sinubukan ko siyang pigilan. Ang boses ko ay nanginginig, hinintay ang kanyang sagot. Inilahad ko ang kwento ng markang itim sa pulso ni tatay, at ang mga mata ni Mang Tonyo ay dumilim. Ang kapre ay may utang sa kanya, sabi niya. Si Lino, nagbigay ng pangako. Ang tiyan ko ay parang hinintay na bumagsak. Si tatay ay gumawa ng pangako sa kapre, marahil para sa aming lupa, para sa aming buhay. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin, pero kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis at isang dilaw na papel na may nakasulat na dasal. Gamitin mo to, pero magbabayad ka ng presyo, babala niya. At ang kanyang boses ay parang hinintay. Nadurugin ako, tumango ako, kahit ang takot ay hinintay akong lamunin. Lumabas ako ng kubo at ang tawa ng kapre ay narinig muli. Hinintay akong habulin. Ang mga ugat ng balete ay parang gumagapang sa dilim. Hinintay akong mahuli. Tumakbo ako. Ang bote ng langis ay malamig sa aking kamay, pero ang anting-anting ay mainit, parang hinintay akong sunugin. Ang mga palayan ay parang hinintay akong kainin, at ang bawat hakbang ay parang laban sa isang puwersang hinintay akong pigilan. Ang bote ng langis ay malamig, pero ang anting-anting ay hinintay akong sunugin. Ang mga ugat ng balete ay bumibiyak sa lupa sa likod ko, at ang tunog ay parang mga hinintay na buto na nadudurog. Hawak ko ang bote ng langis, at ang aking dugo ay tumutulo sa daan. Hinintay na mag-iwan ng bakas sa lupa. Nang makabalik ako sa kubo, ang dilim ay parang buhay, ang mga kandila ay namatay na, at ang tanging liwanag ay ang mahinang sinag ng buwan mula sa bintana. Si nanay ay nakaluhod sa tabi ni tatay, ang kanyang rosaryo ay tahimik na ngayon, na parang hinintay ang susunod na sakuna. Maria, masyadong tahimik, bulong niya, at ang kanyang boses ay nanginginig. Hinintay ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang markang itim sa braso ni tatay ay kumakalat na, parang mga ugat na hinintay akong kainin. Sinindihan ko ang gasera, at ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinintay ko ang liwanag na magbigay ng pag-asa. Ibinalot ko ang langis ni Mang Tonyo sa isang mangkok, at ang papel na may dasal ay mabigat sa aking kamay. Ang mga salitang nakasulat sa lumang Tagalog ay parang hinintay akong basahin. Kailangan natin gawin to? Sabi ko, kahit ang puso ko ay hinintay akong tumakas. Gumuhit ako ng bilog ng asin sa paligid ng higaan ni tatay at sinimulan kong basahin ang dasal. Sa ngalan ng liwanag, ilayo ang dilim. Ang hangin ay biglang nagbago, mabigat at malam. Writers Guild of America, Westig, na parang hinintay ang isang puwersang mas malakas kaysa sa amin. Ang tawa ng kapre ay narinig mula sa labas, at ang mga bintana ay nanginginig, hinintay na bumigay. Maria, akin siya, ungol nito, at ang boses ay parang hinintay na lamunin ang buong kubo. Isinawsaw ko ang aking mga daliri sa langis, at hinintay ko itong ipahid sa noo at pulso ni tatay. Bigla siyang napasinghap, at ang kanyang mga mata ay bumukas, pula, hindi sa kanya, na parang hinintay ng kapre ang kanyang katawan. "Huwag, Maria," sigaw niya, at ang boses niya ay halo-halo na, ng kanyang sarili at ng kapre. Hinintay akong matakot. Si nanay ay napahigpi, hinawakan ang kanyang anting-anting ng mahigpit. Pero hinintay ko ang sarili kong magpatuloy. Patuloy akong nagdasal.
kahit ang langis ay parang hinintay akong sunugin ang aking balat. Ang kubo ay nanginginig at ang mga ugat ng balete ay biglang sumibol mula sa sahig. Hinintay si tatay na hawakan. "Hindi mo siya makukuha!" Sigaw ko at ibinuhos ko ang langis patungo sa mga ugat. Sumsitsit sila at umatras, pero ang kapre ay lumitaw sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang hinintay akong kainin. Ang anting-anting sa aking bulsa ay biglang kumibot ng mabilis at nararamdaman ko ang kapangyarihan nito. Hinintay akong gamitin ito. "Diyos ko, tulungan mo kami," bulong ko, at ang boses ko ay hinintay na mabasag. Ang dasal ay lumakas at ang kapre ay umungol. Ang kanyang usok ay bumabalot sa kubo. Hinintay kaming malunod. Ang mga kandila ay muling sumiklab, pero ang liwanag ay mahina at ang mga anino ay hinintay akong takutin. Ang usok ay bumabalot at ang kapre ay hinintay kaming kainin. Ang usok ay parang buhay. Hinintay kaming lamunin habang ang markang itim sa braso ni tatay ay nagniningning. Parang mga ugat na hinintay akong hawakan. Patuloy akong nagdadasal. Ang anting-anting ang tanging hinintay ko para manatiling matatag. Ang mga salita ng dasal ay parang apoy sa aking dila, pero hindi ako tumitigil. "Sa liwanag ng Diyos ilayo ang kadiliman," sigaw ko, at ang bawat salita ay parang hinintay na labanan ang dilim. Ang kapre ay dumidiin sa bintana. Ang kanyang usok mula sa tabako ay sumisiksik sa mga bitak. Hinintay kaming malunod. "Maria, ang dugo niya akin," sabi nito, at ang kanyang boses ay parang lindol. Hinintay na wasakin ang kubo. Si tatay ay nagpupumiglas. Ang kanyang brasong may marka ay gumagalaw ng hindi makontrol at ang mga itim na ugat ay umabot na sa kanyang dibdib. Hinintay siyang kainin. Hinawakan ni nanay ang aking braso, umiiyak. "Maria, itigil mo na!" sigaw niya, pero hinintay ko ang sarili kong magpatuloy. Ang buhay ni tatay ay nakasalalay dito. Ibinuhos ko ang higit pang langis sa markang itim at napasigaw si tatay. Ang kanyang boses ay nahati. Ang kanya at ang boses ng kapre, hinintay akong matakot. Ang anting-anting ay mas naging mainit at bigla may mga imahe sa aking isip. Si tatay, mas bata, nakatayo sa harap ng balete, hinintay na magbigay ng isang bagay sa kapre. "Ano ang binigay mo, tatay?" bulong ko, at ang mga luha ay hinintay akong lamunin. Tumawa ang kapre, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng usok. "Ang buhay niya para sa inyo," sabi nito, at ang mga salita ay parang hinintay na durugin ang aking puso. Napagtanto ko, si tatay ay nagpalit ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan, para umunlad ang aming bukirin. Ang dugo ko ay kumulo at hinintay ko ang galit na magbigay sa akin ng lakas. "Hindi mo siya maagaw," sigaw ko at itinulak ko ang anting-anting patungo sa bintana. Ang kapre ay napaatras, pero ang mga ugat ng balete ay biglang sumulong. Hinintay na balutin ang mga binti ni tatay. Kinuha ko ang kutsilyo at hinintay ko itong gamitin. Pinutol ko ang mga ugat habang ang aking dugo ay nahaluan ng langis. Ang kubo ay nanginginig ng malakas at si nanay ay natumba. Ang kanyang rosaryo ay nagkalat sa sahig. Hinintay ang himala. Ang papel ng dasal sa aking kamay ay biglang nagliyab. Pero patuloy akong nagdadasal. Ang mga salita ay parang bahagi na ng aking kaluluwa. Hinintay na labanan ang kapre. Ang anyo ng kapre ay lumaki. Hinintay na punuin ang kubo ng usok. "Maria, ikaw ang susunod," ungol nito. At ang kanyang kamay ay tumagos sa dingding. Hinintay akong hawakan. Ang anting-anting ay kumikibot ng mabilis. At nararamdaman ko, ang kapangyarihan nito, hinintay na salungatin ang kapre. Ang usok ay bumabalot sa akin, pero hinintay ko ang liwanag ng anting-anting na magbigay ng pag-asa. Ang mga kandila sa paligid ay kumukutitap, hinintay na mamatay, at ang kubo ay parang hinintay na gumuho. "Diyos ko, tulungan mo kami," bulong ko, at hinintay ko ang sagot mula sa langit, kahit ang kapre ay hinintay kaming kainin. Ang anting-anting ay nagniningning, pero ang kapre ay hinintay pa rin kaming kainin. Ang malamig na haplos ng kamay ng kapre sa aking braso ay parang kamatayan. Hinintay akong lamunin ng takot. Napasigaw ako
binigkas ang huling dasal, at ang anting-anting ay biglang nagliyab. Ang liwanag nito ay parang hinintay na putulin ang usok. Hindi mo kami madadala, sigaw ko. At kahit ang aking lalamunan ay hilaw na mula sa pagsigaw, ang boses ko ay matatag, hinintay na labanan ng dilim. Ang init ng anting-anting ay kumalat sa aking katawan. Parang apoy na hinintay akong sunugin mula sa loob. Ngunit nagbigay ito sa akin ng lakas. Si tatay ay napasinghap, ang kanyang brasong may marka ay kumikibot habang ang mga itim na ugat ay bahagyang umatras, hinintay na talunin. Si nanay ay gumapang palapit sa akin, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Maria, kaya mo yan?" Bulong niya, at ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may pag-asa. Hinintay ang himala. Patuloy akong nagdadasal, ang mga salita ay parang ritmong tumatakbo sa aking dugo, hinintay na maging bahagi ng aking kaluluwa. Ang kubo ay umuungol, ang mga ugat ng balete ay bumibiyak sa mga dingding, hinintay na gumuho ang aming tahanan. Ang mga mata ng kapre ay nagniningas sa labas, at ang usok mula sa kanyang tabako ay hinintay kaming malunod. "Ang dugo ni Lino, akin!" sigaw nito, at ang kanyang boses ay parang hinintay na wasakin ang kubo. Ang bintana ay nabasag ng sumalpok ang kapre at ibinuhos ko ang natitirang langis patungo rito. Ang kapre ay umungol, ang kanyang anyo ay natunaw sa usok, pero alam ko na hindi ito tuluyang nawala. Ang markang itim sa braso ni tatay ay mas mabilis na kumikibot at narinig ko siyang bumulong, "Maria, patawad." Ang kanyang boses ay mahina, hinintay ang pagpapalaya mula sa kanyang lumang pangako. Napagtanto ko na siya rin ay lumalaban, ngunit hinintay siyang kainin ng kapre. "Tatay, hindi kanya kukunin?" sabi ko, at ang mga luha ay hinintay akong lamunin. Idiniin ko ang anting-anting sa kanyang dibdib, at ang liwanag nito ay kumalat, hinintay na salungatin ang markang itim. Ang mga ugat ay sumsitsit, nasusunog habang umatras, pero ang tawa ng kapre ay bumalik, mas malalim, mas galit. "Maria, ikaw na," sabi nito, at ang boses ay nasa loob na ng aking ulo, hinintay akong sumuko. Ang anting-anting ay biglang naging mabigat, parang hinintay na hilahin ang aking lakas. Nararamdaman ko ang presensya ng kapre sa loob ng kubo, ang kanyang anino ay nagtataas sa amin, hinintay kaming kainin. Hawak ko ang kutsilyo, ang aking dugo ay basa pa rin sa talim, at itinaas ko ito, hinintay ang laban. Ang kubo ay nanginginig ng mas malakas, at ang mga sanga ng balete ay sumibol mula sa bubong, hinintay na lamunin ang buong bahay. Ang usok ay bumabalot, at ang mga kandila ay kumukutitap, hinintay na mamatay. "Diyos ko, bigyan mo kami ng lakas," kiyak bulong ko, at hinintay ko ang liwanag ng anting-anting na maging kalasag. Ang kapre ay hinintay pa rin kaming kainin, pero ang aking puso ay hinintay ang laban. Kahit ang dilim ay parang walang hanggan, ang mga sanga ng balete ay sumibol, at ang kapre ay hinintay kaming lamunin. Ang mga sanga ay parang mga kuko, hinintay kaming saksakin habang yumuyuko patungo sa kubo. Itinaas ko ang kutsilyo, ang liwanag ng anting-anting ang tanging hinintay ko para manatiling matatag. Ang anino ng kapre ay bumabalot sa kubo, ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na baga, hinintay akong kainin. "Maria, dugo," ungol nito, at ang boses ay parang hinintay na durugin ang aking mga buto. Ang markang itim sa dibdib ni tatay ay parang lambat na ngayon, kumakalat at kumikibot, at ang kanyang paghinga ay halos wala na, hinintay na tuluyang mawala. Si nanay ay yumakap sa akin, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng desperasyon. "Huwag kang susuko," bulong niya, pero nararamdaman ko ang hila ng kapre. Parang hinintay na kunin ang aking kaluluwa. Ang anting-anting ay kumikibot sa aking kamay, at bigla may mga imahe sa aking isip. Si tatay, bata pa, nakatayo sa harap ng balete, hinintay na mag-alay ng kanyang buhay para sa amin. "Tatay, bakit?" hikbi ko, at ang aking puso ay parang hinintay na mabasag, ang tawa ng kapre ay parang kulog, at ang usok mula sa kanyang tabako ay yumulot sa akin. Hinintay akong malunod. "Ang utang ay dugo," sabi nito,
At napagtanto ko na hindi ito titigil hanggat hindi niya naaangkin si tatay o ako. Hinintay ko ang kutsilyo at muli kong hinintay na putulin ang aking palad. Ang dugo ay tumulo sa sahig. Hinintay na maging handog. Kung dugo gusto mo, kunin mo to. O sigaw ko at itinapon ko ang aking dugo patungo sa anino ng kapre. Ang anting-anting ay biglang nagliyab at ang kapre ay umungol. Ang kanyang anyo ay kumukutitap na parang hinintay na mawala. Ang mga sanga ng balete ay umatras, pero si tatay ay napasinghap. Ang kanyang mga mata ay bumukas. Malinaw, pantaw, hindi na kay kapre. "Maria, tumakbo ka," bulong niya. Pero umiling ako. Hinintay ko ang anting-anting na idiin sa kanyang markang itim. Ang liwanag ay parang apoy, at ang sigaw ng kapre ay hinintay na wasakin ang kubo. Patuloy akong nagdadasal. Ang mga salita ay hinintay na maghalo sa aking mga luha. Ang mga ugat ay umatras, pero nararamdaman ko ang panghihina. Ang anting-anting ay parang hinintay na higupin ang aking lakas. "Maria, ikaw ang presyo!" Sigaw ng kapre, at ang kanyang kamay ay tumagos sa usok. Hinintay akong hawakan. Hinintay ko ang kutsilyo at itinulos ko ito sa sahig. Hinintay na maging angkla ko. Ang anting-anting ay mas nagliwanag at nararamdaman ko ang kamay ni tatay na humigpit sa akin. "Kaya mo to," sabi niya. Mas spectacled na ang kanyang boses pero puno ng lakas. Hinintay akong magpatuloy. Ang anyo ng kapre ay kumukutitap, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Hinintay na mangako ng paghihiganti. Ang kubo ay nanginginig. Ang mga sanga ng balete ay hinintay na lamunin ang bubong. At ang usok ay parang hinintay na kainin kaming lahat. Pero ang anting-anting ay nagniningning at hinintay ko itong maging kalasag. Kahit ang kapre ay hinintay, pa rin kaming kainin. Ang liwanag ng anting-anting ay hinintay ang kapre, pero ang dilim ay hinintay pa rin kaming lamunin. Ang mga mata ng kapre ay parang apoy na tumutusok sa akin, hindi natitinag. Hinintay akong sumuko. Hawak ko ang kamay ni tatay, at ang anting-anting ay unti-unting nawawalan ng liwanag, parang hinintay na mamatay. Ang kubo ay wasak na, ang mga ugat ng balete ay bumibiyak sa mga dingding, hinintay na lamunin ang aming tahanan. Si nanay ay nagdadasal, pero ang kanyang boses ay mahina na. Parang bulong na hinintay na mawala laban sa ungol ng kapre. Ang markang itim sa dibdib ni tatay ay kumukupas, pero mahina na siya. Ang kanyang paghinga ay mababaw, hinintay na tuluyang mawala. "Maria, salamat," bulong niya, at ang kanyang mga mata ay pumikit, hinintay na sumuko. "Hindi pa tapos to," sigaw ko, at ang aking boses ay puno ng galit, hinintay na labanan ng kapre. Pero ang anting-anting ay malamig na sa aking kamay. Ang kapangyarihan nito ay halos wala na, hinintay na iwan ako. Ang kapre ay humakbang palapit. Ang usok mula sa kanyang tabako ay hinintay akong malunod. "Ikaw na, Maria," sabi nito, at ang kanyang kamay ay umaabot patungo sa aking puso, hinintay na kunin ang aking buhay. Naalala ko ang babala ni Mang Tonyo, "Magbabayad ka ng presyo." Napagtanto ko na ang anting-anting ay hinintay ang aking lakas para mailigtas si tatay. Kung ako ang kailangan, sige. Sigaw ko at idiniin ko ang anting-anting sa aking dibdib. Biglang nagliyab ang liwanag nito, hinintay na sunugin ang aking balat at nararamdaman ko ang aking buhay na hinintay na higupin ng anting-anting. Ang kapre ay umungol. Ang kanyang anyo ay nanginginig habang ang liwanag ay hinintay na itulak siya palayo. Ang mga ugat ng balete ay gumagapang, nasusunog sa liwanag, hinintay na talunin. Binigkas ko ang dasal sa huling pagkakataon. Ang aking boses ay basag na. Sa ngalan ng Diyos, ilayo ang dilim. Ang kubo ay nanginginig at ang mga mata ng kapre ay lumaki. Ang kanyang tabako ay nahulog sa lupa, hinintay na mamatay. Ang anting-anting ay nabasag sa aking kamay at bumagsak ako. Ang aking paningin ay hinintay na magdilim. Pero narinig ko si tatay. Gumalaw siya. Ang markang itim ay nawala at ang kanyang paghinga ay hinintay na maging matatag. Si nanay ay napahikbi. Hinintay siyang yakapin. Ang anyo ng kapre ay natunaw sa usok.
pero ang kanyang boses ay nanatili. Hindi pa tapos, Maria. Ang mga sanga ng balete ay tumigil, pero nararamdaman ko ang presensya nito. Hinintay akong bantayan. Gumapang ako patungo kay tatay. Ang aking katawan ay mabigat, at ang basag na anting-anting ay malamig sa aking kamay. Buhay ka, tatay. Bulong ko, at ang mga luha ay hinintay akong lamunin. Ang kubo ay tahimik na ngayon, pero ang hangin ay hindi tama. Parang may hinintay sa labas. Ang kapre ay hinintay pa rin kaming bantayan, at ang balete ay parang hinintay ang susunod na laban. Ang anting-anting ay basag na, pero ang kapre may bintana pa rin. Ang balete ay nakatayo, tahimik, ngunit ang anino nito ay parang may buhay. Hinintay akong sumilip muli. Hawak ko ang basag na anting-anting, at ang aking lakas ay parang hinintay na naubos na. Ang kubo ay tahimik, ang mga dingding ay wasak, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng nasunog na langis sa tabo. Si tatay ay humihinga ng matatag na ngayon. Ang markang itim sa kanyang katawan ay nawala, at ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Si nanay ay nakaluhod sa tabi niya. Ang kanyang rosaryo ay tahimik na, at ang kanyang mga mata ay pula ngunit puno ng pasasalamat. Maria, buhay siya, bulong niya, at hinintay niya akong hawakan ng aking braso. Tumango ako, masyadong mahina para magsalita. Ang aking katawan ay parang hinintay na tumanda ng isang buhay. Ang basag na anting-anting ay nakahiga sa aking palad. Ang liwanag nito ay nawala. Isang basag na bato na lamang ngayon. Hinintay na maging alaala ng laban. Naalala ko ang mga salita ni Mang Tonyo. Magbabayad ka ng presyo. Binayaran ko ito. Ang aking lakas, marahil higit pa. Ang huling salita ng kapre ay paulit-ulit sa aking isip. Hindi pa tapos, Maria. Gumapang ako patungo sa bintana, sinilip ang balete. Ang mga sanga nito ay hindi gumagalaw. Pero nararamdaman ko ang mga mata nito, nakatago sa dilim. Hinintay akong magkamali. Hindi mo kami kukunin, bulong ko. Kahit ang aking boses ay parang hinintay na mawala sa hangin. Kinuha ko ang natitirang asin at hinintay ko itong ikalat sa sahig, isang mahinang harang laban sa anumang nananatili. Tinulungan ako ni nanay na maupo sa isang silya. Hinintay niya akong balutin ng kumot. Magpahinga ka na, sabi niya, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may nanonood mula sa puno. Ang kubo ay iba na ngayon, parang may multo, pero amin pa rin. Gumalaw si tatay, bumulong ng aking pangalan, at napangiti ako. Ang mga luha ay hinintay akong lamunin. Nakaligtas kami, ngunit ang anino ng balete ay mahaba, isang paalala ng pangako ng kapre. Mahigpit kong hinawakan ang basag na anting-anting. Alam ko na hindi na ako muling lalapit sa punong iyon. Ang gabi ay tahimik, pero narinig ko ito. Isang mahinang bulong, Maria. Isinara ko ang aking mga mata. Hinintay ang kapayapaan, ngunit ang dilim ay parang mas malapit kaysa kailanman.